Maaga pa lamang ay gising na si Jordan. Tahimik ang paligid habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa maliit nilang bahay. Sa kusina, maririnig ang mahinang kalansing ng kawali at ang pagtilamsik ng mantika. Senyales na nagsimula na naman ang kanyang araw. Anak, gising ka na agad? Mahina ngunit pagod na tanong ng kanyang ina habang papalapit sa kusina. Opo ma, kailangan ko pong maagang matapos to para maipost ko po kaagad online. Sagot niya habang patuloy na hinahalo ang nilulutong adobo. Sanay na ang kanyang mga kamay. Hindi niya na kailangang tikman bawat sandok. Alam niya sa amoy pa lamang kung tama na ang timpla. Ang ganitong husay ay hindi niya natutunan sa paaralan, kung hindi sa kanyang ama, na dati cook sa barko. Biglang sumagi sa isip niya ang alaala nito. Anak, tandaan mo hindi lang lasa ang niluluto mo, pati puso. Madalas sabihin ng kanyang ama, habang magkatabi silang nagluluto noon. Ngunit matagal na yung alaala. Isang iglap lang, nawala ang lahat. Isang atake sa puso ang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Walang paalam, walang paghahanda. At kasabay noon, tila gumuho ang mundo ni Jordan. Mula sa pagiging anak, siya ang naging haligi ng pamilya. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa halip, pinili niyang magtrabaho at tumulong sa kanilang gastusin. May dalawa siyang kapatid na nag-aaral pa at isang ina na nangangailangan ng suporta. Kuya, may baon na ba kami? Tanong ng bunso niyang kapatid habang sumisilip sa kusina. Ngumiti si Jordan kahit pagod. Oo, nandito na. Meron na. Huwag ka nang mag-alala Ibinigay niya ang baon kahit alam niyang kinulang na naman ang kikitain niya para sa sarili. Matapos niyang maluto ang lahat, maingat niyang inayos ang pagkain sa mga lalagyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato. Today's menu, chicken adobo, buttered shrimp, at garlic rice. Available for delivery. Type niya bago ito i-post sa social media. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula nang dumating ang notifications. Ang sarap ng luto mo, Jordan. Pa-order ulit? Ubus na kaagad? Napangiti siya. Sa kabila ng pagod, may saya siyang nararamdaman. Unti-unti, nagkakaroon siya ng mga suki. Mga taong bumabalik hindi lamang dahil sa pagkain, kung hindi sa kalidad at malasakit na inilalagay niya sa bawat putahe. Ngunit hindi sapat ang saya para takpan ang realidad. Habang inaayos niya ang natitirang orders, napatingin siya sa isang lumang notebook sa gilid ng mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay may mga drawing, mga sketch ng restaurant. May pangalan pa itong nakasulat sa itaas, Jordan's Kitchen. Napabuntong hininga siya. Balang araw, bulong niya sa sarili. Pero agad ding nawala ang kanyang ngiti. Alam niyang malayo pa yon. Sa dami ng gastusin, tuition ng kapatid, pagkain, bayarin sa bahay, halos wala nang natitira para sa ipon. Sa kabila ng sipag at talento, tila hindi sapat ang lahat para maabot ang pangarap. Kuya, may bagong order. Sigaw ng kanyang kapatid mula sa sala. Agad siyang napalingon. Sige, isulat mo, ihahabol ko. At muli, bumalik siya sa kusina. Habang patuloy ang kanyang pagluluto, hindi niya namamalaya na ang simpleng mga post na iyon, ang kanyang tiyaga at dedikasyon, ay unti-unting nagbubukas ng pinto sa isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Isang pagkakataon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Tumaraan ang mga araw na halos pare-pareho ang takbo para kay Jordan. Gising ng maaga, magluluto, magpo-post online, maghahatid ng orders at uuwi ng pagod. Ngunit sa likod ng paulit-ulit na rutina,
may isang bagay na hindi nawawala, ang kanyang pangarap. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Hawak niya ang kanyang cellphone habang binabasa ang mga bagong mensahe mula sa kanyang customers. Jordan, sana magka-restaurant ka na para mas madali kaming makabili sa'yo. Ang sarap ng luto mo. Pang-restaurant na talaga. Napangiti siya, ngunit may halong pait. Kung ganoon lang sana kadali. Napatingin siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang kanyang ina na nagbibilang ng pera. Halatang kinakapos na naman. Ma, kulang po ba? Tanong niya habang papasok. Napatingin ang kanyang ina at pilit nang umiti. Hindi naman anak. Kasya pa ito. Pagtiyagaan na lang natin. Alam ni Jordan ang ibig sabihin nun. Kulang talaga. Tahimik siyang naupo at inilabas ang kinita niya sa araw na yon. Iniabot niya ito sa kanyang ina. Ito po ma, pangdagdag po. Mahinahon niyang sabi. Anak, magtira ka naman para sa sarili mo. Sagot ng kanyang ina, halatang nag-aalala. Umiling siya. Ayos lang po ma. Ngunit sa totoo lang, matagal na niyang hindi inuuna ang kanyang sarili. Kinabukasan, habang nagluluto siya, napansin ng kanyang kapatid ang lumang notebook na lagi niyang dala. Kuya, ano to? Tanong nito habang binubuklat ang pahina. Ay wala yan, sagot ni Jordan. Pero huli na. Wow, restaurant pa to? Tanong ng kapatid. Manghang-mangha sa mga guhit. Sandaling natahimik si Jordan. Tumingin siya sa mga sketch, mga mesa, ilaw, at kusinang matagal na niyang pinapangarap. Oo, pangarap ko yan. Mahina niyang sagot. Bakit hindi mo gawin kuya? Napangiti siya, pero halatang pilit. Hindi ganon kadali. Kailangan ng malaking pera para dyan. Natahimik ang kapatid niya. Kahit bata pa ito, ramdam nito ang bigat ng sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo. Mas lalo pang dumami ang orders ni Jordan. May mga pagkakataon na hindi niya na kayang tanggapin ang lahat. Pasensya na po, ubos na po for today. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga customers. Habang nakatingin siya sa mahabang listahan ng mga orders na hindi niya natanggap, napabuntong hininga siya. Kung may mas malaking kusina lang sana. Kung may pwesto lang sana. Isang hapon, habang nagpapahinga siya saglit, napansin niya ang dami ng notification sa kanyang post. Isa sa mga ito ay kakaiba. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na pangalan. Magandang araw sa iyo, Jordan. Ako nga pala si Eduardo. Pinsan ako ng iyong ama. Matagal na kitang hinahanap. Napakunot ang noo ni Jordan. Hindi niya maalala kung nakilala na niya ba ang taong ito. Binasa pa niya ang kasunod na mensahe. Napansin ko ang mga niluluto mo. Mukhang may talento ka. Baka pwede tayong magkita. May gusto akong pag-usapan na maaaring makatulong sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jordan. Isang oportunidad o isa na namang pagsubok? Napatingin siya sa kusina. Sa maliit niyang mundo na matagal na niyang kinagisnan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may paparating na pagbabago. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling sumiklab ang pag-asa sa kanyang puso. Hindi kaagad sinagot ni Jordan ang mensahe. Ilang beses niya itong binasa. Parang umaasang may magbabago sa bawat pagtingin. Ngunit pareho pa rin ang nakasulat. Isang paanyaya mula sa taong nagsasabing kamag-anak niya. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, ibinahagi niya ito sa kanyang ina. Ma, may nag-message po sa akin. Eduardo daw po ang pangalan. Pinsan daw po siya ni Papa. Sabi niya habang iniabot ang cellphone. Sandaling natahimik ang kanyang ina habang binabasa ang mensahe. Unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagkalito, naging pagkilala. Si Eduardo anak. Oo, pinsan nga siya ng papa mo. Matagal na naming hindi nakikita yon. Sagot nito.
Mapagkakatiwalaan po ba siya? Tanong ni Jordan. Napabuntong hininga ang kanyang ina. May kaya sa buhay yun, anak. Negosyante. Pero hindi ko rin masasabi kung ano ang pakay niya ngayon. Hindi yun sapat para mapawi ang kaba ni Jordan. Pero mas nanaig ang kanyang pag-asa. Kinabukasan, nakita sila sa isang maayos na cafe doon sa may bayan. Simple lang ang suot ni Jordan. Malinis ngunit halatang luma na. Sa kabilang banda, agad niyang nakilala si Eduardo. Maayos ang pananamit, may kumpiyansa sa kilos, at halatang sanay sa marangyang buhay. Jordan? Tanong nito. Opo, ako po, sagot niya. Ngumiti si Eduardo at iniabot ang kamay. Kamukhang kamukha mo ang papa mo. Umupo sila at nag-usap. Kinamusta siya ni Eduardo. Ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang kanyang pagluluto. Nakikita ko ang mga post mo online, sabi ni Eduardo. Impressive. Hindi biro ang dami ng customers mo, pamangkin. Maraming salamat po, may hinasagot ni Jordan. Hindi nagtagal, dumiretso na sa punto si Eduardo. Jordan, alam kong may talento ka. Sayang kung hanggang online selling ka lang. Gusto kong tulungan ka. Napatingin si Jordan, hindi makapaniwala. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Eduardo. Magsosyo tayo. Ako ang maglalabas ng puhunan, pwesto, kagamitan, at lahat-lahat. At ikaw naman ang bahala sa kusina at operations. Hati tayo sa kita. Parang tumigil ang mundo ni Jordan sa kanyang narinig. Ito na ba yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Ito na ba yung pagkakataong matagal ko nang hinihintay? Salitang pumasok sa kanyang isip. Maya-maya ay nagsalita na siya. Sigurado po ba kayo? Tanong niya, halos pabulong. Bakit naman hindi? Sagot ni Eduardo. May talento ka, iho. May pangarap ka. Ako naman ay may kapital. Magtulungan tayo. Sandaling natahimik si Jordan. Sa isip niya, mabilis na umikot ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang mga pangarap niya, ang mga sakripisyo niya. Ito na ang pagkakataon. Opo, pumapahayag po ako, sagot niya. May halong kaba at saya. Good, nakangiting sabi ni Eduardo. Simulan na natin kaagad. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ilang linggo lang, nakahanap na sila ng pwesto. Abala si Jordan sa pagbuo ng menu. Pinaghirapan niya ang bawat putahe. Sinigurado niyang kakaiba at may sariling identity ang restaurant. Si Eduardo naman, ang bahala sa mga papeles, permits at pondo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jordan na unti-unti nang natutupad ang kanyang pangarap. Dumating ang araw ng pagbubukas. Simple lang ang event, pero punong-puno ng pag-asa. Naroon ang kanyang pamilya, ilang kaibigan, at mga unang customers na sumuporta sa kanya online. Habang nakatayo siya sa kusina, pinagmamasdan ang unang orders na lumalabas. Nakangiti siya. Papa, malapit na, bulong niya sa sarili. Sa labas, masaya si Eduardo habang tinatanggap ang mga bisita. At sa gabing iyon, naging matagumpay ang kanilang pagbubukas. Punong-puno ang restaurant, sunod-sunod ang orders, at sa puso ni Jordan, tila nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam, ang simula rin na iyon ang magdadala sa kanya sa isa pang pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa mga unang buwan, halos hindi makapaniwala si Jordan sa bilis ng pag-asenso ng kanilang restaurant. Araw-araw ay puno ang mga mesa, sunod-sunod ang orders, at patuloy ang pagdami ng customers. Lalo na ang mga dating suki niya online na ngayon ay personal nang bumibisita. Ang sarap talaga dito. Ibang timpla. Madalas niyang marinig mula sa mga kumakain. Sa kusina, abalang-abala si Jordan. Pawis na pawis.
Ngunit may ngiti sa labi habang inaasikaso ang bawat order. Sa bawat putahe na lumalabas, naroon ang parehong dedikasyon na natutunan niya sa kanyang ama. Sa kabilang banda, si Eduardo ay laging nasa labas, nakikipag-usap sa mga customers, nagbibilang ng kita at nagmamasid sa takbo ng negosyo. Sa una, maayos ang samahan nila. Madalas pang ang sabihing, "Magaling ka talaga pamangkin. Buti na lang nagnegosyo tayo." Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbago. Napansin ni Jordan na bihira na siyang kausapin ni Eduardo patungkol sa kita. Kung dati ay sabay nilang pinag-uusapan ng sales, ngayon ay parang hindi na siya kabilang. "Jordan, ito na lang muna ang sweldo mo ha," sabi ni Eduardo isang araw, habang iniabot ang sobre. Napatigil si Jordan. "Sweldo po?" "Oo, para hindi ka na mahirapan pang mag-budget. Ako na ang bahala sa lahat ng finances." Casual na sagot ni Eduardo. Hindi kaagad nakaimik si Jordan. Pinagmasdan niya ang sobre. Malaki naman ang laman, pero hindi yon ang napag-usapan nila. Pero, akala ko po ba hati tayo sa kita?" Maingat niyang tanong. Ngumiti lang si Eduardo, pero hindi na sumagot. "Marami pang aasikasuhin. Mamaya na natin pag-usapan." At doon nagsimula ang pagdududa ni Jordan. Lumipas pa ang mga araw, mas lalo niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya kinukonsulta sa mga desisyon. May mga bagong items sa menu na hindi man lamang dumaan sa kanya. May mga empleyado na rin kinuha si Eduardo nang hindi niya nalalaman. Sa kabila nito, pinili ni Jordan na manahimik muna. Siguro abala lang si Tito, pulong niya sa sarili. Ngunit hindi yun sapat para mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Isang gabi, matapos ang closing, nadatnan niya sa Eduardo sa opisina, abala sa pagbibilang ng pera. Doon na siya naglakas loob. "Chong, pwede po ba kitang makausap?" Mahinaw niyang tanong. Hindi kaagad tumingin sa Eduardo. "Ano yun?" "Napansin ko lang po, parang hindi na po natin napag-uusapan yung kita. Akala ko po ba sosyo tayo? Bakit parang tauhan na lang rin po ako dito?" Diretsong sabi ni Jordan, pilit na pinipigilan ng emosyon. Dahan-dahang tumingin sa Eduardo. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang dating kabaitan. "Anong sosyo?" Malamig nitong sagot. Napatigil si Jordan. "At anong negosyo natin?" Dagdag pa ni Eduardo. "Hoy Jordan, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa pera ko, hindi may tatayo ang restaurant na ito." "Pero Chong, hindi ko naman po binabaliwala yon," sagot ni Jordan. "Ang akin lang po, yung napag-usapan po natin. Sabi niyo po hati tayo sa kita. Sa akin naman po galing ang lahat ng ideya." "Ayun ba?" Putol ni Eduardo. "Kalimutan mo na yon. Binabawi ko na ang lahat ng sinabi ko." Parang tinamaan ng malamig na tubig si Jordan. "Hindi ka ba nag-iisip?" Dagdag pa nito. "Sino bang mag-i-invest sa kagaya mong walang natapos? Kung tutuusin, kaya kong patakbuhin to kahit wala ka." Tumahimik si Jordan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya, siya pa palang gagamit sa kanya. "Kung ayaw mo sa sistema ko, pwede ka namang umalis," malamig na dagdag ni Eduardo. At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang tiwala ni Jordan. Hindi na siya sumagot. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pagkawala ng oportunidad, kung hindi dahil sa katotohanang naloko siya ng sarili niyang kamag-anak. At sa gabing iyon, isang mahirap na desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babagong muli sa kanyang buhay. Hindi na nakatulog pa si Jordan ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Eduardo. Masakit, mapanakit, at tila binura ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kusina na siya. Tulad ng dati, naghahanda na ng sangkap, nagluluto ng mga putahe, ngunit iba na ang pakiramdam. Wala na ang dating sigla.
Para bang bawat galaw niya ay mabigat. Habang inilalagay niya sa plato ang isang order, napahinto siya. Hanggang dito na lang ba ako? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang kanyang ama. Ang mga araw na magkasama silang nagluluto. Ang mga payo nito. At ang pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Hindi ito ang gusto ng kanyang ama para sa kanya. Maya-maya, tinawag siya ni Eduardo mula sa labas. "Jordan, bilisan mo! Ang daming orders dito!" Sigaw nito. Parang wala lang ang nangyari kagabi. Doon tuluyang nagdesisyon si Jordan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron. Tumingin siya sa kusina. Ang kusinang minsan niyang itinuring na katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang bisita roon. Lumabas siya at humarap kay Eduardo. "Chong, aalis na po ako," diretsong sabi niya. Napakunot ang noo ni Eduardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Ayoko na po. Hindi ko na po kayang magtrabaho dito. Na parang hindi akin ang lahat ng to," sagot ni Jordan. Kalmado ngunit matatag. "Bahala ka," kibit balikat na sagot ni Eduardo. "Madali lang palitan ang kagaya mo." Masakit pero hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang umalis. Pagdating niya sa bahay, tila mas mabigat ang pakaramdam niya kaysa dati. Bumalik siya sa dati niyang pwesto. Ang maliit nilang kusina, ang simpleng kalan, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, dala niya ang sakit ng pagkatalo. Kuya, bakit ang aga mo? Tanong ng kanyang kapatid. Ngumiti siya ng pilit. "Dito na muna ulit ako magluluto." Hindi na siya nagkwento. Hindi niya kayang sabihin kaagad ang nangyari. Kinabukasan, muli siyang nag-post online. Pareho pa rin. Luto, picture, post. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Parang nagsisimula na naman siya sa wala. Ilang araw ang lumipas. Habang nagluluto siya, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Naroon si Rico, ang assistant cook nila sa restaurant. Kasama ang ilan pang mga empleyado. "Sir Jordan," sabi ni Rico. Nagulat si Jordan. "O Rico, anong ginagawa niyo dito?" Nagkatinginan ng mga ito bago sumagot. "Nabalitaan po namin ang nangyari," sabi ni Rico. "At hindi po namin kaya magtrabaho roon na wala kayo." Natahimik si Jordan. "Sasama po kami sa inyo," dagdag pa ng isa. "Kung babalik kayo sa pagluluto dito, tutulungan po namin kayo." "Pero wala akong maibibigay sa inyo sa ngayon," sagot ni Jordan, halatang nag-aalala. Ngumiti si Rico. "Hindi po pera ang habol namin, sir. Kayo po ang sinusundan namin." Parang may kumurot sa puso ni Jordan. Hindi sa sakit, kung hindi sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, may liwanag na muling sumilip sa kanyang mundo. "Kung gusto nyo, tayo na lang po ang magtayo ng sarili nating restaurant," sabi ni Rico. "Yung sa inyo na talaga." Napatingin si Jordan sa kanila, sa mga taong handang sumugal kasama siya. Unti-unting nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pala siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim. "Sige," sabi niya. May bagong lakas sa boses. "Magsisimula tayo ulit." At sa simpleng kusina na yon, isinilang ang bagong pag-asa. Mas matatag, mas totoo, at mas malaya. Hindi naging madali ang bagong simula para kay Jordan at sa kanyang mga kasamahan. Wala silang malaking puhunan. Wala ring magarbong pwesto. Isang maliit na espasyo lamang na hiniram sa kakilala ni Rico ang nagsisilbing pansamantalang kusina nila. Ngunit meron silang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang tiwala sa isa't isa. Bahagang nakikita-kita ang grupo araw-araw. Si Jordan ang namumuno sa kusina, habang ang iba naman ay tumutulong sa paghahanda, pagde-deliver at pagmamanage ng orders online. "Dito muna tayo magsimula. Maliit man. Pero sigurado akong lalaki rin to," sabi ni Jordan isang umaga, habang inaayos ang mga sangkap. "At least atin na talaga to," nakangiting sagot ni Rico. Hindi na empleyado ang turing ni Jordan sa kanila.
Sa bawat desisyon, kinukonsulta niya ang grupo. Ano sa tingin nyo? Idagdag ba natin to sa menu? Tanong niya minsan. Maganda yan, sir. Jordan, sagot ng isa. Natawa siya. Walang sir dito magkakasama tayo. Unti-unting nabuo ang bagong identity ng kanilang negosyo. Simple, pero puno ng malasakit. Muling bumalik ang mga dating niyang customers at mas lalo pang dumami ang sumusuporta sa kanila. Mas masarap palalo ngayon komento ng isang suki. Ramdam mo yung effort sa bawat luto, dagdag pa ng isa. Dahil sa social media, mabilis na kumalat ang balita. Marami ang na-curious sa bagong simula ni Jordan. Lalo na nang malaman ng iba ang nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, nakapagrenta sila ng mas maayos na pwesto. Hindi pa rin ito kasing laki ng dating ang restaurant, pero sapat para sa kanilang lumalaking operasyon. Sa kabilang banda, unti-unti namang bumabagsak ang restaurant ni Eduardo. Bakit ganito ang lasa? Reklamo ng isang customer. Hindi na tulad ng dati, sabi naman ng isa pa. Ilang beses siyang nagpalit ng chef, pero walang tumagal. Wala ring makakopya sa timpla ni Jordan. Dahil hindi lamang ito basta recipe, kung hindi karanasan at puso ang puhunan. Kumanap pa kayo ng mas magaling! Galit na sigaw ni Eduardo sa kanyang mga tauhan. Ngunit kahit anong pilit niya, patuloy ang pag-alis ng mga customers. Samantala, si Jordan ay abala sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Isang gabi, nagtipon silang lahat matapos ang mahabang araw. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo guys, taos-pusong sabi ni Jordan. Umiling sa Rico. Hindi rin po namin ito mararating kung wala kayo. Ngumiti si Jordan. Simula ngayon, hindi na lang to basta negosyo ko. Negosyo natin tong lahat. Nagkatinginan ang lahat at sabay-sabay silang ngumiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jordan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi lang kita, kung hindi ang pagkakaroon ng mga taong nagtitiwala at sumusuporta sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang maliit ngunit masiglang restaurant, napaisip siya. Mas mabagal man ang pag-usad ngayon, pero sigurado. Mas simple man, pero totoo. At higit sa lahat, wala nang kukuha sa kanya ng pinaghirapan niya. Hindi pa man niya lubos na naaabot ang kanyang pangarap, alam niyang nasa tamang landas na siya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang pinapatunayan na ang tagumpay na pinaghihirapan, mas matamis kesa sa tagumpay na madaling makuha. Lumipas ang mga buwan, at ang maliit na sinimulan ni Jordan ay unti-unti nang naging isang kilalang kainan sa kanilang lugar. Hindi man ito kasing laki ng mga sikat na restaurant, pero laging puno. Punong-puno ng mga taong naghahanap ng tunay na masarap na pagkain at mainit na pagtanggap. Sa wakas, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Jordan. Approve na, sabi ng ahente habang inaabot ang mga papeles. Sa inyo na po itong pwesto, sir. Hindi kaagad nakapagsalita si Jordan. Hawak niya ang kontrata. Opisyal na. May sarili na silang lugar. Maraming salamat po, mahina niyang sagot. Ngunit halatang puno ng emosyon. Paglabas niya, naroon si Rico at ang iba pa. Oh, anong balita? Excited na tanong ni Rico. Dahan-dahang ngumiti si Jordan. Tuloy na. Magkakaroon na tayo ng sarili nating restaurant. Napatalon sa tuwa ang lahat. May ilan pang napaluha. Hindi ito basta tagumpay. Ito ay bunga ng pagtsatsaga, pagtitiwala at pagsasama-sama. Makalipas ang ilang linggo, binuksan nila ang bagong restaurant. Mas maayos na ang lugar. May sariling tema, malinis na kusina, at mga upuang kayang tumanggap ng mas maraming customers. Sa harap, malinaw na nakasulat ang pangalan, Jordan's Kitchen. Sa araw ng pagbubukas, punong-puno ang restaurant. May mga bagong mukha. Pero marami rin ang dati nang sumusuporta sa kanya mula pa noong nagsisimula pa lamang siya. Habang abala ang lahat, sandaling huminto si Jordan at tumingin sa paligid. Naroon ang kanyang ina. Nakangiting pinagmamasdan siya.
naroon rin ang kanyang mga kapatid. Proud na proud. At sa kusina, naroon ang kanyang mga kasama, hindi bilang empleyado, kung hindi bilang tunay na mga kasosyo. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang kapalaran. Isang hapon, habang nagpapahinga si Jordan sa labas ng restaurant, may isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Si Eduardo. Ngunit ibang-iba na ang itsura nito. Hindi na kasing ayos nung dati. Halatang pagod at problemado. Jordan, may hina nitong tawag. Napatingin si Jordan. Nagulat ngunit na natiling kalmado. Ano pong kailangan nyo? Maayos niyang tanong. Napayo ko si Eduardo. Lugi na ako. Nagsara na ang restaurant ko. Tahimik lang si Jordan. Nakikinig. Wala akong mahanap na chef na kagaya mo. Dagdag nito. Nagkamali ako sa lahat ng ginawa ko. Sandaling natahimik ang paligid. Kung dati, baka nagalit si Jordan. Baka sinagot niya ito ng masasakit na salita. Pero ngayon, iba na siya. Chong, natuto na rin po ako. May naon niyang sagot. Hindi lang sa pagluluto, kung hindi sa buhay. Tumingin si Eduardo sa kanya. Tila umaasang may maririnig pa. Hindi po ako galit sa inyo, dagdag ni Jordan. Pero sana, natutunan niyo rin po na hindi lahat nabibili ng pera. Walang naisagot si Eduardo. Tahimik itong umalis. Dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Samantala, bumalik si Jordan sa loob ng restaurant. Sa bawat mesa, may mga taong masayang kumakain. Sa bawat plato, naroon ang kanyang puso at kwento. Ngumiti siya. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Puno ng sakit, pagsubok at kabiguan. Ngunit sa uli, napatunayan niya na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng puhunan, kung hindi sa tibay ng loob, sipag at tamang pakikitungo sa kapwa. At sa bawat lutong inilalabas niya, patuloy niyang pinapaalala sa sarili na ang tunay na lasa ng tagumpay ay galing sa puso, hindi sa kasakiman. Tahimik ang gabi sa harap ng Jordan's Kitchen. Isa-isa nang nagsara ang mga ilaw sa loob. At ang huling grupo ng customers ay masayang lumabas, busog at kontento. Sa labas, nakaupo si Jordan sa isang bangko, hawak ang isang tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang pangalan ng restaurant na matagal na niyang pinapangarap. Ngayon ay totoo na. Hindi pa rin siya makapaniwala minsan. Mula sa maliit na kusina sa kanilang bahay, hanggang sa pagkakaroon ng sarili niyang restaurant. Kuya, hindi ka pa papasok? Tanong ng bunso niyang kapatid habang sumisilip sa pintuan. Ngumiti siya. Susunod na ako. Lumapit ang kanyang kapatid at naupo sa tabi niya. Ang dami na talagang tao dito, no? Sikat ka na, kuya. Bahagyang natawa si Jordan. Hindi naman sikat. Masipag lang ang kuya mo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang sipag ang nagdala sa kanya dito. Naalala niya ang lahat. Ang pagkawala ng kanyang ama. Ang mga araw na halos wala silang makain. Ang mga gabing hindi siya natutulog para lamang makapaghanda ng orders. Naalala rin niya ang sakit ng pagkakanulo sa kanya ni Eduardo at ang takot na baka hindi na siya makabangong muli. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang mga taong naniwala sa kanya. Sina Rico at ang kanyang grupo. Kasama na roon ang kanyang minamahal na pamilya. Pati na rin ang kanyang mga customers na hindi siya iniwan kahit kailan. Kuya, muli siyang tinawag ng kanyang kapatid. Si Papa, siguro proud na proud sa'yo. Napatingin si Jordan sa langit. Tahimik siya sandali, pero unti-unting napangiti. Sana nga, may hina niyang sagot. Sa loob ng restaurant, narinig niya ang tawanan ng kanyang mga kasama habang nagliligpit. Hindi yung tunog ng mga empleyado, kung hindi ng isang pamilya. Tumayo si Jordan at muling tumingin sa paligid. Hindi na ito basta pangarap. Ito na ang kanyang realidad. At hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Bago siya pumasok, napansin niya ang isang delivery rider na dumating para kumuha ng order. Mabilis niyang naalala ang sarili niya roon. Pagod, abala, pero may pangarap. Lumapit siya at tinulungan nitong magbuhat. Salamat sir.
sabi ng writer. Ngumiti si Jordan. Walang anuman, mag-ingat ka ha. Habang pinagmamasdan niya itong umalis, napagtanto niya kung gaano kalayo ang narating niya at kung gaano pa kalayo ang pwede niyang marating. Pero ngayon, hindi na siya nagmamadali. Alam na niya na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. At ang bawat pagsubok ay may dalang aral. Pumasok siya sa loob ng restaurant kung saan naghihintay ang kanyang mga kasama. Jordan, kain muna tayo, sigaw ni Rico. Ngumiti siya at sumabay sa kanila. Habang nagsasalo-salo sila sa simpleng hapunan, walang bakas ng pagod. Tanging saya at pasasalamat lamang ang naroon. Sa gabing iyon, hindi lang negosyo ang kanyang pinagmamasdan, kung hindi isang pangarap na nabuo. Hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa sipag, tiwala, at sa pusong hindi sumusuko. At sa bawat araw na darating, handa si Jordan na ipagpatuloy ang laban. Dala ang lasa ng kanyang pinagmulan at ang aral ng kanyang pinagdaanan. Ang kwento ni Jordan ay nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o sa bilis ng pag-angat, kung hindi sa sipag, tiyaga at integridad. Hindi hadlang ang kahirapan sa pangarap. Kahit kulang sa puhunan at hindi nakapagtapos, napatunayan ni Jordan na ang talento at pagsusumikap ay kayang magbukas ng oportunidad. Ang tagumpay na galing sa panlalamang ay hindi nagtatagal. Maaaring mabilis umangat ang isang tao sa pamamagitan ng pananamantala, pero tulad ni Eduardo, darating ang panahon na babagsak rin ito. Ang tunay na yaman ay ang tiwala at respeto ng mga tao sa iyo. Hindi pera ang dahilan kung bakit sumama kay Jordan ang kanyang mga kasamahan, kung hindi ang kabutihan at tamang pakikitungo niya sa kanila. Ang pagkabigo ay hindi katapusan kung hindi simula ng mas matibay na tagumpay. Ang pagkawala ng restaurant ay naging daan para makapagsimula si Jordan ng mas totoo at mas kanya talagang negosyo. Mas matamis ang tagumpay kapag pinaghirapan at pinagsaluhan. Hindi lang sarili ang iniangat ni Jordan, isinama niya ang mga taong naniwala sa kanya, katulad ng kanyang ina, kapatid, at pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Sa huli, ipinapakita ng kwento na ang taong may malasakit, sipag, at tamang prinsipyo ay hindi kailanman tunay na natalo sa buhay. Palagi siyang magtatagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.